Hintayin niyo po saglit si Manong, sabi ni Sia sabay ngiti. Habang naghihintay ang matanda, inihanda rin ni Sia ang isang bote ng tubig. Makalipas ang ilang minuto, inabot niya ang mainit na cup noodles sa pulube. Tahimik itong kumain. Bawat kutsara ay puno ng pasasalamat. Habang kumakain, tinanong pa ni Sia, "May kailangan pa po ba kayo?" Umiling ang matanda. Ngunit bago ito umalis, tiningnan niya si Sia at sinabi, "Salamat, Iha. Hindi ko makakalimutan ito." Nakita ng manager ni Sia ang lahat. Galit na lumapit ito sa kanya. At sa malakas na boses ay sinabing, "Ano yan, Sia? Pinapakain mo ang pulubi gamit ang pagkain ng tindahan? Baka pare-pareho pa tayo mawalan ng trabaho niyan dahil sa ginagawa mo." "Pasensya na po, ma'am. Gutom na po kasi siya," paliwanag ni Sia. Ngunit hindi dito nakinig ang manager. "Wala akong pakialam. Hindi ito charity. Simula ngayon, tanggal ka na. Mag-ayos ka na ng mga gamit mo." Baliw pa nito sa kawawang dalaga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa tahimik na bayan ng San Rafael, may isang convenience stores na bukas 24/7. Isa itong tipikal na tindahan kung saan pumapasok ang iba't ibang uri ng tao, mula sa mga estudyante, manggagawa, hanggang sa mga lasing na naghahanap ng pangmeryenda sa madaling araw. Sa likod ng counter ng tindahan, nakaupo si Sia. Isang dalagang tahimik na nagmamasid sa mundong dumaraan sa harap niya. Si Sia ay 23 taong gulang. Ngunit ang mga mata niya ay tila mas matanda kesa sa kanyang edad. Matagal na siyang walang pamilya. Ang kanyang ina ay pumanaw dahil sa sakit noong siya ay nasa high school pa lamang. Ang kanyang ama naman, kailanman na hindi niya nakalala. Iniwan sila nito noong sanggol pa lamang siya. Kaya naman sa murang edad ay natutuhan niya ng tumayo sa sariling mga paa. Nag-iisang anak si Sia, kaya wala siyang ibang kapamilya na masasandalan. Ang nagtaguyod sa kanya ay ang kanyang tiyahin, si Aling Perla, na sa kabila ng kahirapan ay pinilit siyang palakihin ng maayos. Ngunit ang mga anak ni Aling Perla ay nagdesisyong kunin ito sa Amerika. Naiwan si Sia na mag-isa. Simula noon, kinailangan niya ng maging matatag. High school pa lamang ang natapos niya dahil walang perang pangkolehiyo. Naghanap agad siya ng trabaho para mabuhay. At sa kabila ng lahat ng hirap, heto siya ngayon, isang staff sa convenience store. Nagkakape para manatiling gising habang hinihintay ang susunod na mga customer. Habang tahimik ang tindahan, muling maglibang si Sia at ang kanyang mga kasamahan. Sa ting walang customer, nauupo sila sa sulok ng tindahan, nagkukwentuhan o nanonood ng mga K-drama sa cellphone ni Maya, ang kanyang katrabaho. "Grabe, ang gwapo talaga ni CEO Kang," sabi ni Maya habang nakangiti sa pinapanood nilang eksena. Sa palabas, isang simpleng tindera ang naging kasintahan ng tagapagmana ng mayamang CEO. "Tingnan mo yan, Sia. Paano kung mangyari sa'yo? Baka ikaw na ang next na babaeng tindera turned CEO wife." Ang aasar pa ni Maya, napatawa si Sia habang umiiling. "Sus, Maya, walang ganyan sa tunay na buhay. Kung meron man, edi sana sikat na lahat ng tindera sa buong mundo." "Siyempre, kreidama nga kaya, pero wag kang bitter, Sia." Pues kung ayaw mo, malay mo, sa atin, ako maka-experience ng ganito," sagot ni Maya habang tumatawa. "Malay mo nga," sagot ni Sia nang patawarin. Sa totoo lang, hindi naman siya bitter, realista lang. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga kabataang lasing. Maingay sila. Halatang galing sa isang party. Ang ilan ay pumasok sa comfort room para maghilamos, habang ang iba naman ay naghahalikan sa sulok. Tila mga walang pakialam kung may ibang tao. Napailing si Sia, pero natawa rin. Grabe na talaga mga kabataan ngayon. Sa panahon ko, wala akong ganyang kalayaan. Bulong niya sa sarili. Di rin naman kasi siya nagkaroon ng pagkakataong maging bata. Simula lang pumanaw ang kanyang ina, lahat ng oras niya ay nakatuon na sa pagtatrabaho. Sa halip na gumimik, naganap siya ng paraan para mabuhay. Kaya ngayon, masaya na siya kapag nakakakita ng mga kabataang nag-e-enjoy sa buhay. Kahit paminsan ay naiisip niya kung paano kaya kung naranasan niya rin ng ganoon. Biglang lumabas ang kanilang manager mula sa likod ng tindahan. Suplada at sobrang istrikta ito.
Dahilan para matahimik ang lahat ng staff. Agad nitong sinita ang grupo ng mga kabataan. Kayo, kung hindi kayo bibili, umalis na kayo rito. Ang iingay nyo! Baliw ng manager. Nang makita ng mga kabataan na seryoso ito, nagbayad sila ng mabilis at saka umalis. Nilingon ng manager ang mga staff. Ayusin niyo ang trabaho ninyo. Hindi ko kayo pinapasahod para magliwaliw riyan at pabayaan ng tindahan. Nang makalayo ang manager, bumulong si Maya kay Sia. Grabe talaga yan ano. Kapag ako na-promote, nako, hindi ako magiging ganyan ka-strict at suplada. Ay, menopause na siguro yan kaya ganyan. Ngunit si Sia, tulad ng dati, ay nananatiling tahimik. Ayaw niyang patulan ng mga ganitong usapan. Sa halip, iniisip niya ang mga plano niya sa hinaharap. Pagkatapos ng shift, habang pauwi na, binuksan ni Sia ang kanyang cellphone at tiningnan ng balanse sa kanyang bangko. Hindi pa sapat ang ipon niya, pero iniisip niya na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Plano niya mag-ipon ng sapat para makapagtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Alam niyang mahirap, pero para sa kanya, iyon ang paraan para guminhawa ang buhay niya. Gitna ng tahimik na kalsada, huminga siya ng malalim. Kahit pa mag-isa lang siya, hindi siya mawawala ng pag-asa. Nagpatuloy pa ang mga araw kung saan ang buhay ni Sia ay umikot na sa kanyang trabaho sa convenience store. Sanay na siya na simula pala ng araw, halos wala nang pahinga ang kanyang katawan at isipan. Madaling araw pa lamang ay naroon na siya, nililinis ang istante. Tinisiguro ang ayos sa mga produkto at inaasikaso ang bawat customer na pumapasok. Kahit hindi kalakihan ng sahod, pinipilit niyang magpakasipag dahil ito ang kanyang sandigan sa araw-araw. Kasama ni Sia sa shift ang kanyang matalik na kaibigang si Maya. Si Maya ang tipo ng tao na kahit sa gitna ng trabaho ay kayang magdala ng saya. Lagi siyang may baong kwento at biruan na nagbibigay kulay sa mahaba nilang oras sa tindahan. Sia, tingnan mo tong bagong drama oh. Sabi ni Maya habang nagpapahinga sila saglit sa likod ng counter. Hawak nito ang cellphone at ipinapakita ang eksena mula sa isang sikat na K-drama. Simpleng cashier lang ang babae pero tignan mo, siya ang napili ng CEO na maging asawa. Napailing si Sia. Ang babaw ng premise, wala naman sa ganyang totoong buhay. Ano ba yan, Maya? Ganyan din kababaw yung pinanonood mo nung nakaraan eh. Wala na bang iba? Action o horror? Siyempre, K-drama nga eh, romance. Ano ba naman to? Uso kasi mga ganyang taupe ngayon. Patok na patok kaya. Nakakakilig. Pero alam mo, Sia, huwag kang bitter. Gaya nga ng sabi ko nung nakaraan, malay mo, isa sa atin ang maka-experience niyan. Sagot ni Maya habang tumatawa. Ay nako, ewan ko sa'yo Maya. Kahit kailan ka talaga lulong na lulong ka sa mga opa mo. Natatawa at naiiling na tugon na lamang ni Sia. Ngunit bago pa man lumalim ang usapan nila, bumukas ang pinto ng tindahan at pumasok ang kanilang manager na si Miss Glenda. Agad silang nagtayuan. Nag-ayos ng kanilang mga postura dahil si Miss Glenda ay kilala sa pagiging masungit at istrikto nito. Talaga namang walang makakalusot sa kanyang mapanuring mata at kaunting pagkakamali lang ay tsak na sermon ang aabutin. Tigil-tigilan yung kaartehan niyo sa trabaho. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi kayo binabayaran para magchismisan? Singhal nito. Nanonood pa kayo ng kung ano-ano imbis na magtrabaho? Ano? Kapag may pumasok na namang mga customer dito na magugulo, wala kayong magagawa kasi puro kayo landian. Pasensya na po, ma'am. Sabay-sabay na sagot nila ni Maya. Bumalik sila sa kanilang trabaho. Ngunit ramdam ni Sia ang bigat ng bawat salita ni Miss Glenda. Sa mga sumunod na araw, mas napansin ni Sia ang tensyon sa tindahan. Hindi na gaya ng dati na kahit papaano ay may kasiyahan sa kanilang trabaho. Madalas siyang marinig si Miss Glenda na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga pagbabago sa kanilang tindahan. Isang gabi, nagtipon sila ng kanilang mga katrabaho sa stockroom. May balita raw na magkakaroon ng pagbabawas sa empleyado dahil sa cost cutting. Ang lahat ay nag-alala, lalo na si Maya. Sia, paano na kapag akong tanggalin? Tanong ni Maya na halatang kaba sa boses. Hindi ka nila tatanggalin, Maya. Magaling ka magtrabaho. Sagot ni Sia. Kahit siya pa mismo ay hindi naman sigurado. Ngunit hindi nagtagal dumating ang masamang balita. Isang linggo matapos ang usapan nilang yon, tinawag si Maya sa opisina ni Mas Glenda. Bumalik si Maya sa counter na tila naubusan ng lakas.
Siya, tinanggal na ako. Mahina niyang sabi. Halos hindi naman makapagsalita si Sia. Bakit? Anong sinabi nila? Wala raw budget. Isa ako sa kailangang ma-let go. Ayos lang naman. Pero Sia, paano na ako? May luha sa mga mata ni Maya. At sa unang pagkakataon na hindi alam ni Sia kung paano siyang aaluhin. Hindi nagtagal nagpaalam na si Maya. Mahigpit silang nagyakap ni Sia. Ramdam ang bigat ng kanilang paghihiwalay. Si Maya na dati ay laging nagbibigay saya sa kanya ay mawawala na sa araw-araw niyang buhay. Sia, mag-iingat ka rito ha. Huwag mo na lang ako masyadong alalahanin. Maghahanap din ako ng trabaho. Sabi ni Maya bago tuluyang lumabas ng tindahan. Hindi pa man nakakabangon si Sia mula sa lungkot ng pagkawala ni Maya, pinatawag naman siya ni Miss Glenda. Sa loob ng opisina, nakaupo ang manager. Seryosong mukha habang hawak ang isang papel. Sia, gusto kong maging malinaw sa'yo. Kung ayaw mong matulad sa kaibigan mong si Maya, na wala na lang ginawa kundi mag-inarte, magtrabaho ka ng maayos. Madiing sabi ni Miss Glenda. Tumango lamang si Sia. Wala siyang magawa. Alam niyang wala siyang laban. Paglabas niya ng opisina, tahimik siyang bumalik sa counter. Ramdam niya ang lungkot, pero alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo. Para kay Sia, ang pagtanggal kay Maya ay isang paalala kung gaano kadelikado ang sitwasyon niya. Kailangan niyang magtrabaho ng mas mabuti, kahit paminsan ay parang hindi sapat ang lahat ng kanyang ginagawa. Habang inaayos ni Sia ang mga produkto sa estante, naramdaman niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Sanay siyang wala siyang ibang sandigan kundi ang sarili. Pero iba ang bigat ng pagkawala ng isang kaibigan katulad ni Maya. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, bumulong siya sa sarili. Kakayanin ko to. Hindi ako pwedeng sumuko. At doon nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Sia. Isang mas mahirap na laban, ngunit puno ng pangarap at determinasyon. Maagang-maaga pa lamang ay tahimik na ang malaking mansyon ng pamilyang Tan. Maliban sa mahinang paghilik mula sa living room, si David Tan, ang bunsong kapatid ng anak ng pamilya, ay nakahandusay sa sofa. Ang buhok niyang gusot at ang mukha niyang namumula pa mula sa hangover. Galing siya sa isang mahabang gabi ng inuman at kaguluhan sa isang high-end bar sa lungsod. Sa gitna ng katahimikan, biglang narinig ni David ang malakas na sigaw ng kanyang ama. David, wake up! Galit na boses ni Mr. Stan na siyang nag-echo sa buong sala. Napabalikwa si David, sabay kamot sa kanyang ulo at kusot sa kanyang mga mata. Alata sa kanyang anyo ang labis na sakit ng ulo mula sa pagkalango sa alak. Dad, what the... It is so early in the morning. Ani ang pabagsakan tono. Na para bang wala siyang pakialam sa galit na nararamdaman ng kanyang ama. Nakita naman ni Mr. Tan ang tamad na reaksyon ni David at lalong uminit ang ulo nito. At saan ka na naman ang galing? At ano na naman tong kumakalat na video mo sa social media? Nagkalat ka na naman kagabi sa bar? Sigaw niya sabay hagis ng tablet sa mesa. Nagulat si David ngunit hindi niya ito pinakita. Tiningnan niya ang screen at nakita ang video. Isang eksena kung saan makikitang nakikipagsuntukan siya sa isang lalaking mukhang lasing din. Napangisip pa siya. That bastard was messing with me. I just had to teach him a lesson. Halos manlaki ang mga mata ni Mr. Tan sa galit. I just had to teach him a lesson? Grabe ka, David. Gumawa ka pa talaga ng iskandalo? Maglilinis na naman ako ng kalat mo. Napabuntong hininga si David. Tila walang epekto sa kanya ang sermon ng ama. Oh, really? Do I look like I care and give a damn? Eh di wag mong linisin. Nakangisi niyang wika. Sumusobra ka na talaga, David. Halos manginig sa galit si Mr. Tan. Hindi na sumagot si David. Bagos ay napahawak na lamang siya sa kanyang ulo dahil sa matinding sakit ng hangover. You cannot even control yourself. Anong klase ka ba? Dad, kung wala ka ng ibang sasabihin sa akin na maganda, please. Just let me rest. Malamig na wika ni David. Ngunit hindi pa titinag si Mr. Tan. Aba, kung gusto mong magpahinga, sana naisip mo muna na ayusin ang negosyo. Ano tong nabalitaan kong nagkakatanggalan ng staff sa branches natin? Pinababayaan mo ang negosyo? Pinilit ni David na hindi masyadong mag-react.
Ngunit lalong sumakit ang ulo niya dahil sa patuloy na sermon ng ama. Dad, I already told you, I do not give a damn about the business. Kung gusto mong balikan, balikan mo. Kung gusto mong ikaw ang mag-ayos, edi ayusin mo. Napahawak sa dibdib si Mr. Tan, napapailing habang tinitingnan ng kanyang busong anak. Kitang-kita sa kanyang mukha ang labis sa pagkadismaya. Grabe ka talaga, David. Hindi mo na nirespeto ang ama mo. Sabi niya bago tumalikod at nag-walk out. Pag-alis ni Mr. Tan ay napasandal si David sa sofa. Napuno siya ng inis at frustration. Kaya sa galit, hinablot niya ang isang vase na nasa mesa at binasag ito sa sahig. Tumahimik ang paligid. Ngunit ang bigat ng kanyang nararamdaman ay nanatili. Buong buhay ni David ay parang isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Hindi siya planado. Isang hamak na aksidente kung maituturing ang pagkakabuo sa kanya. Ang mag-asawang Tan ay may plano lamang na magkaanak ng isa. Ang panganay nilang si Michael na sa mata ng lahat ay perpekto. Si Michael ang palaging magaling, ang laging bida sa mga mata ng kanilang ama. Samantalang si David, mula sa pagkabata, ay lagi lamang itsapwera. Laging kinikilala bilang other child. Habang lumalaki, ginawa ni David ang lahat para makuha ang atensyon ng ama. Ngunit laging si Michael pa rin ang hinahangaan. Dahil dito naging rebelde si David. Sa halip na magpakabait, lagi siyang napapagalitan. Napabayaan ang pag-aaral, nalulong sa barkada, at napasok sa iba't ibang gulo. Sa mata ni Mr. Tan, si David ay isang kahihiyan. Ngunit nagbago ang lahat nang si Michael ay nakakilala ng isang babae na hindi nila ka-level sa buhay. Isang simple mula sa probinsya ang minahal ni Michael at nagdesisyon itong talikuran ng marangyang buhay upang mamuhay ng simple kasamang minamahal. Naging malaking iskandalo ito sa pamilya, ngunit hindi nagdalawang isip si Michael na iwan ang lahat. Dahil dito, ang lahat ng responsibilidad na sana ay para kay Michael ay napunta kay David. Ngunit dahil hindi pa rin tinuturing ni Mr. Tan na karapat-dapat sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, siya na ngayon ang naiwan upang magmana ng negosyo ng pamilya. Isang bagay na hindi niya ginusto at hindi niya pinili. Noong buhay pa ang ina ni David, si Mrs. Tan, siya ang tanging kakampi ng binata. Palaging si Mrs. Tan ang umaalok kay David tuwing may away sila ng kanyang ama. Ngunit nang pumanaw ito dahil sa sakit na wala ng balanse ang pamilya, lalong naging malamig ang relasyon ni David at ng kanyang ama. At ramdam niyang wala na siyang kahit sinong kakampi. Ang bigat ng responsibilidad sa negosyo ay naging dahilan ng sunod-sunod na gulo sa buhay nila. Ayaw ni David ng negosyo, ngunit dahil sa pagkawala ng kanyang ina at sa paglayo ni Michael, wala nang ibang natirang pagpipilian si Mr. Tan. Si David ang kailangang pumalit. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano-ano kayong mga pagsubok ang kakaharapin ni David at Sia sa kanilang buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kapag tuluyan na ako magretiro, ikaw ang magmamana ng negosyo. At para mapalawak natin ang negosyo, may naisip akong solusyon. May kaibigan ako matagal ng business partner ng pamilya. May anak silang babae. And what, Dad? Ipapakasal mo ako sa anak nila? Ano tingin mo sa buhay ko? Drama? Haven't you learned anything from Kuya, Dad? You don't make decisions for my life, Dad. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa mansyon, tahimik na naupo si David sa sala habang iniisip ang mga sinasabi ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang galit at pagkabagot, naroroon ang bigat ng pressure na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Pakiramdam niya, ano man ang gawin niya, palaging mali ang tingin sa kanya ng kanyang ama. Why do I even bother? Bulong niya sa sarili, habang pinagmamasta ng basag na vase sa sahig. Bagaman puno ng inis, hindi maitatanggi ni David na nararamdaman niya ang bigat ng mga responsibilidad na iniwan ng kanyang kuya at ng kanyang ina. Ngunit, paano siya gagawa ng paraan kung simulat sa pulpa lamang ay wala nang naniniwala sa kakayahan niya? Sa gitna ng ganyang pagkabalisa,
Isang bagay lang ang sigurado kay David. Hindi niya kaya magpatuloy sa ganitong buhay kung hindi rin mababago ang pagtingin ng ama sa kanya. Pagkatapos ng mahabang araw ng walang katapusang diskusyon at argumento kasama ang kanyang ama, nagdesisyon si David na magpalipas ng gabi sa bar. Isang lugar kung saan pakiramdam niya ay siyang may kontrol at siya ay malaya. Sa makulay na ilaw at nakakabinging musika, siya ang hari ng gabi. Kasalukuyan siya nakaupo sa VIP section. May hawak na mamahaling alak. Habang nakapalibot ang mga babaeng nagkakagulo para sa kanyang atensyon, makikita nag-i-enjoy naman si David, nakikipagtawanan at nakikipaghalikan pa sa mga ito. Sa kabila ng kanyang ginagawang pagpapakasaya, halata sa kanyang mga mata ang kawalan ng direksyon sa buhay. Hindi nagtagal nakita siya ng ilang tao mula sa media. Sa likod ng mga cellphone cameras at lente, kinukunanan siya ng litrato habang abala sa pakikipaghalikan sa isang babaeng halos hindi niya kalala. Wala siyang kamalay-malay na kinabukasan, muli na namang magbabaha ang mga business magazines at tabloids ng balitang ukol sa kanya. Sa mansyon kinabukasan, halos umuusok ang tenga ni Mr. Tan nang makita ang mga litrato ni David sa social media. Pinuno ng galit at pagkadismaya ang mukha nito habang hawak ang tablet na puno ng mga kontrobersiyang dala ng anak niya. "David!" Sigaw niya mula sa opisina sa bahay. Narinig ito ni David na kasalukuyang nagpapahinga sa kanyang kwarto. Malalim ang buntong hininga niya bago bumaba upang harapin ang kanyang ama. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng isang matalim na tingin mula kay Mr. Tan. "Ano na naman to, David? Wala ka bang ibang ginawa kundi ipahiya ang pangalan ng pamilya natin?" Itinaas ni Mr. Tan ang tablet. Ipinapakita ang headline sa isang business magazine na nagsasabing, "David Tan, the Playboy heir, wasting away the legacy." Inirapan lang ni David ang tablet at tumalikod. "Dad, seriously? It's just another stupid article. Who cares?" Lalo lang nagalit si Mr. Tan sa tila kawalan ng pakialam ng kanyang anak. "Who cares? Ako naglilinis ng kalat mo, David. Hindi mo ba naisip na sa bawat iskandalong to, nawawalan tayo ng kredibilidad? Alam mo bang may mga empleyado tayong nawawalan ng trabaho dahil sa kapabayaan mo?" Napahinto si David at humarap sa ama. "Dad, paulit-ulit mo nang sinasabi yan. But have you ever thought that maybe, just maybe, I do not want this life? Ayoko maging katulad mo." Natigilan si Mr. Tan, pero sa halip na bumigay, lalo lang tumibay ang kanyang paninindigan. "Kaya ba ganyan ka? Dahil hindi mo kayang panindigan ang responsibilidad na iniwan sa'yo? Alam mo bang lahat ng ito ay para sa inyo ng kuya mo?" "Wow, Dad. Let's not bring kuya into this. Alam mo kung bakit siya umalis, diba? Kasi sawang-sawa na siya sa pagkokontrol mo." Sagot ni David, puno ng sarcasm ang boses. Matapos ang matagal na pagtatalo, nagdesisyon si Mr. Tan na siya na muna ang aayos ng problema sa negosyo. Humingi siya ng paumanhin sa mga executives para sa lahat ng gusot na idinulot ng kanilang pamilya. "Pasensya na kayo. Alam kong maraming pagkukulang ang anak ko. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon." Aniya sa harap ng board meeting. Tahas ang nagtanong ang isa sa mga executives. "Mr. Tan, sa totoo lang, hanggang kailan natin hihintayin si David na mag-mature? Ang negosyo natin hindi naman pwedeng pabayaan ng ganito. Collect your son before it gets too late for all of us." Nagkaroon ng tensyon sa kwarto. "Sinasabi mo bang walang kwenta ang anak ko?" Tanong ni Mr. Tan, mariing nakatitig sa executive. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sir." Mabilis na sagot ng executive, halatang natakot. Kahit ganon ay ipagtatanggol pa rin ni Mr. Tan ang anak, sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang nito. Kinagabihan, mag-isa si Mr. Tan sa sala ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang lumang family picture na nakadisplay sa dingding. Andoon sila bilang isang masayang pamilya. Si Michael at David nung mga bata pa ay nakangiti sa tabi ng kanilang ina. Napabuntong hininga si Mr. Tan at napabulong. "Ano gagawin ko para kay David?
Alam ni Mr. Tan na ang pagiging rebelde ni David ay hindi likas sa anak niya. Alam niyang naging ganito si David dahil sa mga pagkukulang niya bilang ama. Ngunit paano niya ito babaguhin ngayon sa panahong tila huli na ang lahat? Kinabukasan, kinausap ni Mr. Tan si David ng mas kalmado kesa dati. David, gusto ko lang malaman mo na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Napailing si David at tumawa na mapakla. Dad, alam mo bang mas lalo lang ako na-stress sa mga sinasabi mo? Hindi mo ba naisip na gusto ko rin mabuhay sa sarili kong paraan? Kapag tuluyan na ako magretiro, ikaw ang magmamana ng negosyo. At para mapalawak natin ang negosyo, may naisip akong solusyon. May kaibigan ako. Matagal ng business partner ng pamilya. May anak silang babae. Biglang natawa si David at halos hindi makapaniwala sa naririnig. And what, Dad? Ipapakasal mo ako sa anak nila? What the? Ano bang tingin mo sa buhay ko? Drama? Hindi natinag si Mr. Tan. Hindi yon ang ibig kong sabihin, David. Pero ano ngayon kung ipapakasal kita? At least alam ko nasa maayos at disenteng tao ka mapupunta. Hindi sa mga babaeng inuuwi mo mula sa bar. Halata ang galit sa mukha ni David. Haven't you learned anything from Kuya, Dad? Natigilan si Mr. Tan. Ang sinabi ni David ay tila isang malalim na sugat na muli niyang naramdaman. Ang panganay niya si Michael ay umalis sa pamilya dahil sa parehong dahilan. Ang sapilitang pagpapakasal sa anak ng kanilang family friend. Ngunit sa kaso ni Michael, ang pag-alis ay naging paraan niya para ipaglaban ang babaeng minamahal niya. You can't just make decisions for my life, Dad. Sabi ni David sa malamig na boses. Tahimik naman si Mr. Tan habang nakatingin sa anak. Sa unang pagkakataon, tila naramdaman niya ang bigat ng sinasabi ni David. Iniwan siya ng panganay niya dahil sa labis niyang kontrol. At ngayon, nararamdaman niyang baka tuluyan din siyang layuan ni David kung magpapatuloy siya sa ganitong paraan. Habang nag-iisa si Mr. Tan sa sala, napaisip siya ng malalim. Tama ba ang mga naging desisyon niya? Paano niya mababawi ang tiwala ng kanyang anak bago maging huli ang lahat? Sa gitna ng katahimikan ng umaga, naupo si Mr. Tan sa hapagkainan. Nag-iisip ng malalim habang pinagmamasdan ng tasa na naglalaman ng mainit na kape sa harapan niya. Hindi mawala sa isipan niya ang pag-aalala sa kalagayan ng anak niyang si David. Paano niya nga ba ito matutulungan na magbago? Gusto niyang maipakita kay David ang halaga ng buhay at responsibilidad. Ngunit hindi niya alam kung sa papaanong paraan niya ito maisasagawa. Habang kumakain, naabutan niyang nanonood ng drama ang mga kasambahay sa may kusina. Isang eksena ang tumatakbo sa telebisyon. Ang kwento ng supladong CEO na unti-unting nai-inlove sa isang simpleng katulong. Kung ano-ano na lang mga pinapanood ninyo, ani Mr. Tan habang bahagyang umiling. Ngunit biniro naman siya ng mga kasambahay. Napakagwapo naman kasi ng bida, sing gwapo ni Sir David. Hindi lang siguro sing bait. Napangiti naman si Mr. Tan ng bahagya. Ngunit nakaramdam din siya ng kaunting hiya. Magiging mga kasambahay nila ay nasusupladuhan sa ugali ni David. Nagpatuloy ang usapan at sinabi pa ni isang kasambahay. Pero alam mo sir, yung bida riyan, nung una masungit din. Bumait lang kasi nakakilala ng isang babae na nagpakumbaba sa kanya. Napaisip ng malalim si Mr. Tan sa narinig. Totoo kaya yun? Ang isang tao, kahit ganong kasama o matigas ang ulo, ay maaaring magbago kapag nakakilala ng tamang tao? Naalala niya bigla ang panganay niyang si Michael. Nagbago ang buhay nito nang makilala ang babaeng mahal niya. Kahit na humantong yun sa desisyong iwanan ng pamilya. Pero, hindi ba yun ang ikinakatakot niya? Paano kung si David ay tuluyang lumayo rin, sakaling dumaan ito sa parehong sitwasyon? Hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Ngunit naisip niya baka ito na ang sagot. Baka kailangan ng anak niya ang isang tao na magpapakita sa kanya ng halaga ng pagiging mabuting tao. Kinabukasan, isang kakaibang plano ang naisip ni Mr. Tan. Isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Nagbihis siya ng lumang damit. Nagsuot ng peking balbas at sombrero
at nag-disguise bilang isang matandang pulube. Naisip niya sa ganitong paraan maaari niya makita kung sino ang tunay na mabuting tao na maaaring maka-impluwensya kay David. Samantala, si Sia naman ay abala sa kanyang trabaho sa convenience store. Isang ordinaryong gabi lamang iyon para sa kanya. Nag-aayos ng mga produkto, naglilinis ng counter, at sinisigurong maayos ang serbisyo sa mga customer. Sa kabila ng simpleng trabaho, laging dala ni Sia ang kanyang ngiti at mabuting pakikitungo sa lahat ng tao. Habang karamihan ay nagmamadaling makauwi, nakaupo naman si Sia sa likod ng counter ng convenience store. Kaunting tao lamang ang dumadaan at tila ba ang gabi ay payapang lumilipas. Hindi nagtagal pumasok sa tindahan ng isang matandang pulube. Walang iba kundi si Mr. Tan sa kanyang disguise. Halatang hirap itong maglakad at mukhang gutom na gutom. Nakasuot pa ito ng manipis at maruming damit. Nangangatog ito sa lamig. Ngunit pilit na nagpapakumbaba sa bawat hakbang. Lumapit siya kay Sia, ngunit hindi ito nagsalita. Tila ba nag-aalangan. Agad na lumabas si Sia mula sa counter at lumapit sa matanda. Magandang gabi po, Manong. Bati niya ng may malasakit. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Hindi muna sumagot si Mr. Tan at umiling lang. Kumain na po ba kayo? Tanong pa ni Sia pero nananatiling tahimik ang matandang pulube. Kahit pahalata naman sa mukha nito na siya'y gutom na gutom. Kaya naman si Sia ay nagmamadaling kumuha ng isang cup noodles at ininit iyon sa microwave. Intayin niyo po saglit, Manong, sabi niya sabay ngiti. Habang naghihintay ang matanda, inihanda rin ni Sia ang isang bote ng tubig. Pagbalik niya, iniabot niya ang mainit na cup noodles sa pulube kasama ang isang bote ng tubig. Kain po muna kayo, Manong, sabi ni Sia habang tinutulungan ito makaupo sa isa sa mga mesa sa loob ng tindahan. Para po mainitan ng mainit na sabaw at malamig sa labas, tas malamig din dito sa loob. Tinapay po, baka gusto ninyo. Alok pa ni Sia, sabay abot ng isang pakete ng biskwit sa matanda. Habang kumakain ng pulube, ang bawat kutsara ay puno ng pasasalamat. Tinanong pa siya ni Sia, may iba pa po ba kayong kailangan? Sabihin niyo lang po, tutulong ako hanggat kaya ko. Salamat, Iha. Hindi ko makakalimutan ito. Napansin ni Mr. Tan ang sinseridad at kabutihang loob ni Sia. Tahimik niyang inobserbahan ang dalaga, ngunit sa loob-loob niya, humanga siya sa pagiging maalaga nito. Pagkatapos kumain, nagpasalamat pang muli ang pulube. Ngunit bago ito makalabas, dumating ang manager ng tindahan. Sia, ano na namang ginagawa mo? Baliw ni Miss Delia kay Sia. Ano to? Namimigay ka ng pagkain ng basta-basta? Baka pare-pareho pa tayong mawalan ng trabaho dahil sa ginagawa mo. Pasensya na po, ma'am. Paliwanag ni Sia. Pero mukha po talagang gutom na si Manong hindi ko naman po magagawang hayaan siyang umalis na hindi malang nakakain. Ngunit hindi nagpaawat ang manager. Kung gusto mong tumulong, huwag dito sa tindahan. Ano sa tingin mo, charity ang negosyo na to? Tinulungan ko lang naman po siya, ma'am. Nakakaawa po si Manong. Pasensya na po talaga, ma'am. Gutom na po kasi siya. Problema ko pa ba yon? Wala akong pakialam. Lumabas ka. Wala kang utang na loob sa trabaho mo. Sa kabila ng galit ng manager na natiling kalmado si Sia. Alam niyang wala na siyang magagawa. Tahimik siya nag-aayos ng gamit at lumabas ng tindahan. Mula sa labas ay nakita lahat ni Mr. Tan ang nangyari. Habang naglalakad si Sia palabas ng tindahan, napansin niyang sinusundan siya ng matandang pulube. Pasensya na po sa nangyari kanina, sabi ni Mr. Tan sa kanyang disguise. Mukhang natanggal ka pa yata. Ngumiti si Sia. Pilit na pinapakita ang kanyang tapang. Wala po yun, tatay. Ang mahalaga ay nakakain po kayo. Siguraduhin niyo po nasa mabuting kalagayan kayo, ha? Salamat, Iha, sagot ni Mr. Tan. Habang pinagmamasdan ng dalaga, nakita niyang lungkot sa mga mata nito. Kahit pilit itong ngumiti. Pagkatalikod ni Sia, napansin niyang tahimik itong umiyak habang naglalakad palayo. Napabuntong hininga si Mr. Tan. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang tao na may tunay na malasakit sa kapwa. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sariling trabaho. Tinandaan niya ang mukha ni Sia at ang pangalan nito sa kanyang uniforme.
Sa kanyang isipan, alam niyang natagpuan niya ang taong maaaring magturo kay David kung ano ang tunay na kahulugan ng kabutihan at sakripisyo. Habang naglalakad si Mr. Tan pabalik sa kanyang sasakyan, pinalibutan siya ng damdaming bago sa kanya. Isang halong pag-asa at pananabik. Alam niyang nagsisimula na ang kanyang plano para sa anak niya. Ngunit sa likod nito, may tanong siyang hindi mawaglit sa isipan. Handa nga ba siyang harapin ang resulta ng plano niyang ito? Ano kayang pinaplano ni Mr. Tan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nasaan si Sia? Gusto ko siyang makausap. Sir, si Sia po, tinanggal po namin sa trabaho. Dahil hindi po siya efficient at madalas na mag-abala ng oras sa ibang bagay. Sagot ni Ma'am Delia. Tinanggal mo siya dahil tumulong siya sa isang pulube? Mitig siya ng diretsyo kay Ma'am Delia. Alam mo bang alam ko ang nangyayari sa negosyo ko? Akala mo hindi ko alam kung paano niyo tratuhin ang mga tao sa branch ko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kinabukasan, binalak ni Mr. Tan na balikan si Sia sa convenience store kung saan niya ito unay nakita. Buong gabi niyang pinag-isipan ang plano niya para sa anak na si David. Naniniwala siyang si Sia ang sagot sa suliraning matagal niya nang iniisip. Isang taong magpapakita kay David ng tunay na halaga ng pagsusumikap, malasakit at kababaang loob. Ngunit sa pagkakataong to, nagbihis si Mr. Tan ng formal. Isang imaheng hindi maitatanggi bilang may-ari ng kanilang nationwide convenience store chain. Nang bumaba siya mula sa kanyang sasakyan, nagulat ang lahat ng empleyado. Walang nakakaalam na bibisita ang CEO sa branch na iyon. Surprise visit everyone! Ayoko naman na palaging nagpapakita sa mga executive lang. Sabi ni Mr. Tan na may ngiti sa labi. Nagpadali ang manager na si Ma'am Delia upang salubungin siya. Halatang kabado ito. Ngunit pilit na ipinapakita ang pagiging magalang at maayos. Welcome po, Mr. Tan. Isang karangalan na bisitahin ninyo ang branch namin. Nagmasid-masid si Mr. Tan sa paligid at agad niyang hinanap si Sia. Nasaan si Sia? Gusto ko siyang makausap. Natigilan si Ma'am Delia. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Sir, si Sia po, tinanggal po namin sa trabaho. Hindi po kasi siya efficient at madalas mag-abala ng oras sa ibang bagay. Naparunok si Ma'am Delia habang nagdarasal na sana ay tanggapin ng boss ang paliwanag niya. Ngunit natawa si Mr. Tan. Hindi dahil sa aliw kundi sa halos inis at pagdududa. Tinanggal mo siya dahil tumulong siya sa isang pulube? Tinanggal mo siya dahil may malasakit siya sa iba? Tumitig siya ng diretsyo kay Ma'am Delia. Alam mo bang alam ko ang nangyayari sa negosyo ko? Akala mo hindi ko alam kung paano niyo tratutuhin ng mga tao sa mga branch ko? Walang nasabi si Ma'am Delia. Halatang napahiya ito. Tumango si Mr. Tan sa isa sa mga security personnel. Paalisin niyo siya. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng tao sa negosyo ko. Samantala, si Sia ay abala naman sa pag-aayos ng kanyang resume. Wala siyang ibang iniisip kundi ang makahanap agad ng bagong trabaho. Kahit mabigat pa rin ang loob niya sa nangyari, pilit niyang iniisip na may mas magandang darating para sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap ng trabaho, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang numero na hindi niya kilala. Nang sagutin niya ito, sinabi ng nasa kabilang linya na pumunta siya sa main office ng convenience store chain para sa isang panayam. Agad na kinabahan si Sia. Main office? Baka mapagalitan pa ako lalo roon. Bulong niya sa sarili. Ngunit dahil wala naman siyang ibang magagawa, nagdesisyon siyang pumunta. Pagdating niya sa main office, nagulat siya sa lakit ganda ng gusali. Halos hindi siya makapaniwala na tinawag siya sa ganoong klaseng lugar. Habang naghihintay siya sa lobby, tinawag siya ng isang staff at sinabing pumasok na siya sa conference room. Pagpasok niya ay bumungad sa kanya si Mr. Tan.
Agad siyang yumuko bilang respeto. Hindi alintana na siyang matandang pulubi na tinulungan niya noon. Magandang araw po, magalang na sabi ni Sia. Ngumiti naman si Mr. Tan. Magandang araw rin, Sia. Maupo ka. Habang nakaupo, kinukwento ni Mr. Tan kung paano niyang nalaman ang ginawa ni Sia sa convenience store at kung gaano siyang humanga sa malasakit at kabutihan ng dalaga. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon, Sia. Gusto kitang gawing personal na sekretary ng anak kong si David. Napanganga si Sia sa sinabi ni Mr. Tan. Sekretary po? Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Pinutol ni Mr. Tan. Karapat-dapat ka, Sia. Ang kabutihan mo ang kailangan ng anak ko. Kung may maitutulong ka sa kanya, tulungan mo siya. Gawin mo ang lahat para suportahan siya. Napaluhan naman si Sia sa pasasalamat. Hindi siya makapaniwala na mula sa pagiging isang simpleng tindera ay nabigyan siya ng ganitong pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko, Mr. Tan. Maraming salamat po talaga. Napakalaking biyaya po na sa akin. Pagdating ng gabi, natapos na ang kanyang orientation at handa na sana siyang umuwi. Ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang staff. Sia, hindi ka pwedeng umalis hanggat nasa opisina pa si Sir David. O di kaya kapag galing siyang meeting tas hindi pa talaga nagka-clock out, baka may utos siya sa'yo. Napalunok si Sia. Alam niyang si David ay ang supladong anak ni Mr. Tan. Ngunit hindi niya pa ito nakikita ng personal. Sa larawan lamang sa opisina niya nakita ang gwapong mukha nito. Habang nag-aayos siya ng gamit, biglang tumunog ang elevator. Tumambad si David na halatang pagod mula sa kaliwat kanang business meetings. Tumingin ito sa kanya ng sandali bago dumiretso sa kanyang opisina. Isinarado ang pinto at hindi mo lang siya binati. Kinabahan si Sia. Naisip niya, kaya niya kayang trabahong to? Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sinigurado niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para maging maayos ang kanyang trabaho at makatulong sa pamilya Tan. Habang nasa ospital pa si David, nanatili si Sia sa labas. Hinihintay ang anumang utos. Ngunit sa isip niya, isang bagay ang malinaw. Simula pa lamang ito ng kanyang bagong yugto sa buhay. Ang bagong trabaho ni Sia bilang personal secretary ni David ay hindi naging madali. Sa unang araw pa lang ramdam niya ang malamig na pagtrato ng binata. Kahit anong effort na kausapin niya ito o tanungin kung anong kailangan, sagot lamang ni David ay maikli, puno ng inis. O di naman kaya ay isang matalim na tingin. Hindi ko kailangan ng secretary. Sinabi ko na yan kay Dad. Sabi ni David sa kanya noong una nilang usapan sa opisina. Pero sir, baka naman may itutulong po ako sa inyo. Sagot ni Sia na may ngiti pa. Pilit na iniintindi ang suplado niyang amo. Walang sagot si David. Tumayo lamang ito at kumuha ng kape mula sa coffee machine sa gilid ng opisina at iniwan siya nakatayo roon. Sa kabila ng hindi magandang simula, pinipilit ni Sia na maging positibo. Iniisip niya na baka kailangan lang ng panahon ni David upang masanay sa kanyang presensya. Araw-araw sinusubukan ni Sia na maging maayos ang trabaho niya. Maaga siyang dumarating sa opisina upang siguruhing nakaayos na ang lahat bago dumating si David. Binabasa niya ang memo, ina-update ang kalendaryo ni David at inihahanda ang mga dokumentong kailangan sa meeting. Ngunit kahit anong sipag ni Sia, hindi ito pinapansin ni David. Sa halip ay palaging mareklamo ang binata. Sia, ano ba tong ginagawa mong schedule? Ang gulo! Sabi ni David habang binabasa ang kanyang planner. Sir, inayos ko po base sa binigay ninyong memo kahapon. Sagot ni Sia na kalmado pa rin. Well, I hate this format. Ayusin mo ulit. Itinulak ni David ang planner pabalik kay Sia. Sa tuwing nangyayari ito, gusto na lang sanang sumuko ni Sia. Ngunit naaalala niya ang pangako niya kay Mr. Tan. Lagi na lamang niyang iniisip na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Tuwing ilang araw, tumatawag si Mr. Tan kay Sia upang kamustahin ang kalagayan nito sa trabaho. Sia, kamusta si David? Hindi ba siya masyadong mahirap pakisamahan? Bagamat gusto sanang sabihin ni Sia ang totoo na mahirap talaga ang ugali ni David, lagi pa rin siyang maingat sa kanyang pagsagot.
Okay naman po siya, sir. Medyo suplado lang po talaga. Pero ginagawa ko pong makakaya ko para maging maayos ang lahat. Umiti si Mr. Tan mula sa kabilang linya. Alam niyang hindi magiging madali para kay Sia. Ngunit bilib siya sa taglay na pasensya at dedikasyon ng dalaga. Ikaw naman, Sia, kamusta ka? Nahirapan ka ba? Hindi naman po, sir. Napaka-grateful ko po sa pagkakataon na binigay ninyo. Kaya gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Natutuwa si Mr. Tan sa sagot ni Sia, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niyang malaki ang posibilidad na mahirapan si Sia kay David. Ngunit naniniwala siyang may paraan upang magbago ang anak. Habang tumatagal, mas napapansin ni Sia ang ugali ni David. Hindi siya suplado dahil walang pakialam. Tila may pinanggagalingan ng malamig nitong ugali. Napansin niya rin na kahit mataray ang tono ng boses nito, ginagawa naman ito ang trabaho ng maayos. Madalas ay mag-overtime ito. Nakapikit habang nagbabasa ng mga proposals o di kaya ay tila ba laging may iniisip na mas malalim. Isang araw, nagdala ng kape si Sia sa opisina ni David. Sir, para po sa inyo. Mukhang kailangan niyo po ng pangdagdag enerhiya. Hindi man ngumiti si David ay tinanggap niya ang kape at tumingin kay Sia. Next time kapag hindi ako nagre-request, huwag ka magdala ng ganito sa opisina ko. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Nahihiyang sabit naman ni Sia sa kabila ng pagmamagandang loob. Hindi sumagot si David, ngunit tila may bahagyang nagbago sa kanyang ekspresyon. Para bang saglit siyang naguluhan o nagulat sa kabaitan ni Sia. Gayunpaman, habang tumatagal, nagsimula na rin maapektuhan si Sia sa paulit-ulit na malamig na pakikitungo ni David. Isang gabi, pauwi na siya mula sa opisina nang mapansin niyang may luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Hindi siya napansin niyon agad. Ngunit nang maramdaman niya ay napahinto siya. Bakit nga ba ginagawa ko ba to? Tanong niya sa sarili. Naalala niya si Mr. Tan at sang sinabi nito na tulungan si David. Napaisip siya kung paano ba talaga niya magagawa iyon kung tila ayaw naman ni David ng tulong mula kahit kanino. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, hindi niya hinahayaang sumuko siya. Kinabukasan, mas pinili ni Sia na mag-focus sa trabaho. Sinubukan niyang intindihan si David ng higit pa. Isang araw, habang sinusuri niya ang mga dokumento ni David, napansin niyang may ilang mga notes na isinulat ang binata sa gilid ng papel. Mga personal na paalala at komento na nagpapakita na mas marami itong iniisip kaysa sa inaakala niya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit kaya parang laging may dalang bigat ang kanyang Sir David? Dahil dito, nagdesisyon siyang magpatuloy sa pagiging maayos na secretary at ipakita kay David na may taong handang tumulong sa kanya, kahit gaano pa itong kasungit o kalayo ang loob. Sa mga sumunod na araw, tila naging bahagyang mas maayos ang relasyon ni David at Sia. Bagamat hindi pa rin pala tawa o pala kaibigan si David, hindi na siya gaanong naninigaw o nagpapakita ng inis kay Sia. Sa kabila ng lahat, nananatili ang pasensya ni Sia. Alam niya ang pagbabagong hinahanap niya kay David ay hindi mangyayari sa isang gabi lamang. Ngunit sa kanyang puso, naniniwala siyang darating din ang araw na makikita ni David ang halaga ng bawat maliit na hakbang na ginagawa niya. Si David ay muling nasangkot sa isang iskandalo. Nag-viral sa social media ang mga litrato niya na nakikipaglandian sa isang club, kasama ang mga babaeng hindi niya kalala. Hindi na bago kay Mr. Tan ang ganitong balita, ngunit sa bawat pagkakataon, mas lalo lamang yung naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Isang umaga habang nagbabasa si Mr. Tan ng pahayagan, tumambad sa kanya ang litrato ni David sa front page. David Tan, spotted again in scandal, ang headline. Napailing siya at marahang inilapag ang dyaryo sa mesa. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagtungo sa opisina ng anak. Pagpasok ni Mr. Tan sa opisina ni David, nakita niya ang anak na nakaupo sa swivel chair. Parang walang pakialam sa mundo. Nang makita si Mr. Tan, tumayo si David at lumisi. Dad, ano na naman? Nakita mo na naman ang balita, no? Sambit ni David at tila walang pagsisisi. Hindi na nakapagtimpi si Mr. Tan. David, ano bang problema mo? Hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay?
Ang dami nang nasisira dahil sa mga kalokohan mo. Napailing si David at marahang nagkamot ng ulo. Oh my God, can you stop that? Paulit-ulit na lang tayo. All you ever do is control my life and decide things for me. Kailan ka ba titigil? Sumiklab ang galit ni Mr. Tan. I am doing this for your benefit because I want what's best for you. Hindi mo ba naiintindihan na lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo? Huminga ng malalim si David. Ngunit ang tingin niya sa kanyang ama ay puno ng pagsasawa. You're unbelievable, Dad. Kahit kailan, ikaw lang ang tama. Ikaw lang may alam kung anong dapat kong gawin. Do you even know what I want? Have you ever cared to ask? Tahimik si Mr. Tan sa mga sinabi ng anak. Nasaktan siya, ngunit alam niyang may katotohanan ang mga ito. Pagkatapos ng matinding pag-aaway, nagkulong si Mr. Tan sa kanyang home office. Alam niyang hindi na maaaring magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Kung hindi kikilos, baka tuluyan ang mapariwara si David. Ngunit, paano niya magagawang baguhin ang landas sa anak? Habang nag-iisip, biglang pumasok sa isip niya si Sia. Naalala niya kung gaano itong kabait, kung paano nitong inaalagaan ang negosyo, at kung paano nitong pilit na inaayos sa mga bagay para kay David. May nabuong plano si Mr. Tan, at kahit alam niya magiging mabigat ito. Kinabukasan, ipinatawag ni Mr. Tan ang kanyang abogado. Sa isang tahimik na silid, nilahad niya ang kanyang plano. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang kinalaman ni Sia sa plano ni Mr. Tan? Magtagumpay naman kaya ang matandang Tan? Magbabago pa kaya si David Tan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Attorney, gusto kong baguhin ang mga probisyon sa last will and testament ko. Sabi ni Mr. Tan. Napaangat ang tingin ng abogado. Anong klaseng pagbabago, Mr. Tan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Attorney, gusto kong baguhin ang mga probisyon sa last will and testament ko. Sabi ni Mr. Tan. Napaangat ang tingin ng abogado. Ano pong klaseng pagbabago, Mr. Tan? Ilagay mo si Sia bilang pangunahing tagapagmana. Lahat ng negosyo, ari-arian at kayamanan ay mapupunta sa kanya kung sakaling may mangyari sa akin. Paliwanag niya. Sia? Tanong ng abogado. Tila naguguluhan. Hindi ba dapat sa anak ninyong si David? Tumango si Mr. Tan. Ngunit seryosong tumingin sa abogado. Makakakuha lang ng mana si David kung magpapakasal siya kay Sia. At kung hindi siya susunod, lahat ng pinaghirapan ko ay kay Sia mapupunta. Napatigil ang abogado. Hindi makapaniwala sa narinig. Sigurado po ba kayo? Mukhang mabigat ang desisyon na to. Oo, attorney. Sagot ni Mr. Tan nang walang pag-aalinlangan. Gusto kong tulungan si David, ngunit kung wala akong gagawing mabigat, baka tuluyan na siyang magbago ng landas na hindi niya na kayang balikan. Sa likod ng kaniyang desisyon, naalala ni Mr. Tan ang mga ginawa ni Sia. Hindi lamang ito masipag kundi may malasakit para sa negosyo. Alam niyang hindi ito motivated ng pera o ambisyon. Si Sia ay simpleng tao, ngunit may puso para sa kapwa. At nakita niya iyon sa pagtulong nito sa isang pulubi noong unang beses nilang nagkita. Pilit na inaayos ni Sia ang relasyon ni David sa negosyo, kahit pamukhang imposible ang sitwasyon. Para kay Mr. Tan, si Sia ang tamang tao upang balansehin ang pagiging matigas at mapusok ni David. Pagkatapos pa-finalize sa mga pagbabago sa kanyang last will, pinasiguro ni Mr. Tan na protektado si Sia. Hindi niya ipinaalam ang plano kay David.
Ngunit alam niyang malalaman din ito ng anak balang araw. Sa kanyang isipan, umaasa si Mr. Tan na darating ang araw na hindi niya na kailangang ipilit ang kanyang desisyon. Umaasa siyang makikita ni David ang halaga ni Sia. Hindi dahil sa mana, kundi dahil sa totoo nitong kabutihan. Habang nag-iisip, tiningnan ni Mr. Tan ang larawan ng kanyang pamilya noong buo pa sila, kasama ang yumaong asawa at ang kanyang panganay na si Michael. Sa kabila ng lahat ng sakit, nanatili ang pag-asa ni Mr. Tan na ang kanyang desisyon na magiging daan upang muling maayos ang kanilang pamilya. Tuloy ang laban para kay David, naisip niya. Hindi pa huli ang lahat. Si Sia ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang sekretarya ni David. Araw-araw niyang kinakaharap ang hamon ng pagiging empleyada ng isa sa pinakasuplado at komplikadong boss na nakilala niya. Sa kabila nito, nanatili siyang maasikaso at matyaga. Iniisip na bahagi lamang ito ng kanyang responsibilidad. Sa opisina, si David ay patuloy na suplado kay Sia. Halos hindi siya ngumingiti, laging maikli ang sagot at tila walang pasasalamat sa mga ginagawa ni Sia para sa kanya. Sir, ito na pong updated na mga report para sa meeting bukas. Sabi ni Sia isang umaga habang maingat na inilalapag ang mga dokumento sa desk ni David. Tiningnan lang siya ni David sandali bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang computer. Just leave it there, sagot niya nang walang emosyon. Sa halip na mainis, ngumiti lang si Sia. Okay po sir, sabihin niyo lang po kung may kailangan pa po kayo. Kapag busy si David, si Sia na nag-aayos ng lahat. Mula sa kanyang schedules, mga tawag hanggang sa mga pagkain niya. Kahit madalas ay hindi pinapansin ni David ang effort ni Sia, alam nitong bahagi ito ng trabaho niya. Kaya naman ginagawa niya pa rin ito ng buong puso. Isang gabi halos tapos na ang lahat ng tao sa opisina, ngunit si Sia ay nanatili pa rin. Hinihintay niya makabalik si David upang makapag-clock out at makauwi na rin siya. Habang inaayos sa mga natitirang papeles, biglang tumunog ang elevator. Pagbukas ng pinto, bumungad si David. Halatang medyo tipsy siya. Bahagyang namumula ang kanyang mukha at tila hirap maglakad ng diretsyo. Nagmadaling lumapit si Sia upang alalayan siya. Sir David, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Hawak ang braso ng binata upang suportahan ito. Tumawa si David ng mahina at bahagyang umupo sa sofa malapit sa kanyang opisina. Okay lang ako, Sia. I just had few drinks. Sagot niya. Mas banayad na kesa sa karaniwan. Nakita ni Sia ang pagod sa mukha ni David. Ngunit hindi inaasahan ang susunod na nangyari. Tumawa si David ng mahina. Pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Isang ngiting hindi niya pa nakita noon. You're always so serious, huh? Sabi ni David na bahagyang nagbibiro. Relax ka naman. Napangiti si Sia. Nagulat ngunit natutuwa rin sa pagbabago ng mood ni David. Ginagawa ko lang kasi ang trabaho ko, sir. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Sia na interesado si David sa kanya. Ano bang ginagawa mo kapag hindi ka nagtatrabaho? Tanong ni David, na ang boses ay banayad na kaysa sa karaniwan. Nagdalawang isip si Sia bago sumagot. Natatakot na baka iniinis lang siya ng kanyang boss. Wala naman po. Nanonood lang ng TV. Nagbabasa ng libro. Ganun lang. Nagulat siya nang umiti si David. Tila naaaliw sa sagot niya. Parang boring naman ang buhay mo. Biro pa nito. Hindi na napigilan ni Sia ang mapangiti. Paano po ba dapat ang buhay? Parang sa inyo po ba, sir? Exciting at puno ng aksyon? Nagpatuloy ang kanilang usapan. At sa gabing yon, unang beses na nakita ni Sia ang isang mas masayang bersyon ni David. Hindi niya napansin ang oras hanggang sa napagtanto niyang malapit na palang maghating gabi. Sir, mukhang kailangan niyo na pong magpahinga. Paalala niya habang tinutulungan si David na tumayo. Tama ka, sagot ni David. Bahagyang umiti muli bago umalis. Good night, Sia.
Habang naglalakad pa uwi, hindi napigilan ni Sia ang kilig na nararamdaman. Mabait naman pala si Sir David. Hindi lang siguro siya sanay magpakita ng emosyon. Naisip niya habang naglalakad pa uwi. Kinabukasan, puno ng saya si Sia habang pumapasok sa opisina. Ngunit natigil ang lahat ng iyon nang marinig niya ang mga usapan ng ilang empleyado. Nakita mo ba? Ang swerte ng girlfriend ni Sir David. Grabe, supermodel na, super ganda pa. Sabi ng isa habang pinapakita ang litrato sa cellphone. Eh ano bang bago? Ang dami naman talagang babae ni Sir David pero siya na ang pinaka-official. Dagdag pa ng isa. Ay, talagang bagay na bagay sila. Napakunot ang noon ni Sia at bahagyang na-curious. Nang tingnan niya ang litrato, nakita niya ang isang magandang babae. Isang kilalang modelo, nayakap si David sa isang litrato. Agad niyang naramdaman ang kirot ng kanyang puso. So, may girlfriend pala siya. At ang ganda pa. Anong akala ko? Ito ang ideya na paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Sia. Pagdating ni David sa opisina, balik sa pagiging suplado ito. Wala ni isang bakas na ngiti o lambing mula sa nagdaang labi. Sia, where's my coffee? Malamig na tanong ni David. Nagmadali naman si Sia na kunin ang kape at ilagay ito sa lamesa ni David. Here's your coffee, sir. Next time, make it faster. Dagdag pa ni David na walang kahit anong pasasalamat. Habang bumalik si Sia sa kanyang mesa, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Ang mga nararamdaman niya kagabi ay parang isang panaginip lamang. Isang ilusyon na wala palang lugar sa realidad. Sa mga sumunod na araw, pilit na iniwasan ni Sia ang anumang emosyon para kay David. Alam niya imposible ang lahat. Hindi naman kasi talaga totoo ang mga eksena sa mga sikat na drama na napapanood niya noon. Masyado na ako naniniwala sa mga eksena sa TV. Bulong niya sa sarili. Walang katotohanan ng mga ganitong kwento. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang profesional sa kanyang trabaho. Ginagawa niya ang lahat upang mapanatiling maayos na takbo ng opisina. Kahit pa ang kanyang puso ay may bahagyang kirot sa tuwing nakikita si David. Bagamat masakit, alam ni Sia na kailangang tanggapin ang katotohanan. Ang isang tulad ni David, mayaman, makapangyarihan, at may napakagandang nobya ay hindi para sa isang tulad niya. Isang umaga nagbagong mundo ng Tan family. Habang nasa kalagitnaan ng isang meeting si David, biglang dumating si Sia na halatang aligaga at hindi mapakali. Sir David, tawag ni Sia sa nanginginig na boses. May nangyari po kay Mr. Tan. Napatingin si David sa kanya. Bakas ang pag-aalala ngunit hindi niya agad naintindihan ang sinasabi nito. What happened? Tanong niya na ang boses ay may pahid ng kaba. Sir, he had a heart attack. Sagot ni Sia at pilit pinipigilan ang luhang bumabagsak. Wala na po si Mr. Tan. Nanatiling tahimik si David. Para bang nawala ang lahat ng ingay sa paligid niya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hindi ngayon. Hindi ganito. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Mr. Tan ay kumalat ng mabilis at nagdulot ito ng pagkabigla sa business world. Nagulantang ang lahat sa nakakabiglang balita na iyon. Si Mr. Tan, ang haligi ng kanilang kumpanya at ng kanilang pamilya sa bansa ay bigla na lamang nawala. Sa burol, maraming tao ang dumalaw upang magbigay pugay sa legasiya ng tanyag na negosyante. Ang dating mahigpit na mukha ni David ay puno na ng pagkalito at lungkot. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang ganitong sitwasyon. Lagi siyang napupunta sa isang sulok ng burol, tahimik at nagmumuni-muni. Halos hindi siya makausap ng mga taong dumadalaw. Pati si Sia na nandoon upang tumulong sa mga kailangan ay hindi alam kung papaano siyang lalapitan. Pagdating ng gabi, si David ay uuwi na lang na lasing. Halatang hindi matanggap ang pagkawala ng kanyang ama. Isang gabi sa kalagitnaan ng kanyang pagkalasing, napaupo si David sa sala ng kanilang mansyon.
Nakatingin siya sa lumang larawan ng kanilang pamilya. Kasama si Mr. Tan, ang kanyang ina, at ang kanyang kuya na si Michael. Hindi niya napigilang kausapin ang larawan ng kanyang ama. Dad, bakit hindi ka umalis ng ganito? Hindi pa tayo okay. Hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataong ayusin ang lahat. Bagamat wala namang luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata, bakas ang bigat sa kanyang puso. Malinaw na may pagsisisi siya sa hindi nila pagkakaayos. Habang nagluluksa si David, unti-unti naman nagkaroon ng problema sa operasyon ng kanilang negosyo. Maraming empleyado at executives ang naghahanap sa kanya upang magdesisyon sa mga mahahalagang usapin. Si Sia, na kahit isa lamang sekretarya, ay naging tulay upang maayos ang ilan sa mga ito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang puna ng puwang na iniwan ni Mr. Tan. Miss Sia, sabi ng isa sa mga executives. Hindi namin alam kung paano na ito kung hindi dahil sa'yo. Pero kailangan namin si David. Siya lang makakapagbigay ng pinal na desisyon. Tumango si Sia. Gagawin ko pong makakaya ko para makausap siya. Sinabi niya iyon, kahit ang totoo ay hindi niya naman talaga alam kung paanong lalapitan ng kanyang boss. Dumating ang araw ng pagbabasa ng huling habilin ni Mr. Tan. Nasa conference room ang abogado ni Mr. Tan. Naghihintay sa pagdating ni David. Si David ay pumasok sa silid. Bakas pa rin ang lungkot at pagkalito sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong aasahan sa araw na iyon. Let's get this over with, attorney. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sia. Napatingin agad si David at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. What are you doing here? Get out! Malamig na sabi ni David na halatang iritado. Hindi naman nakasagot agad si Sia, ngunit nagsalita ang abogado. Actually, Sir David, kailangan po rito si Miss Sia. Lalong nagulat si David. What? And why? Ano namang kinalaman niya rito? Tahimik na naupo si Sia sa dulo ng mesa. Halatang nahihiya at naguguluhan din sa sitwasyon. Mr. Tan's last will contains specific provisions involving Miss Sia. Paliwanag ng abogado. Habang binabasa ng abogado ang huling habilin, nanatiling tahimik si David. Ngunit halatang nawawalan na ng pasensya. Nang banggitin ang unang bahagi ng will, nakasaad na lahat ng ari-arian, negosyo, at yaman ni Mr. Tan ay mapupunta kay Sia. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magiging reaksyon ni David pagkatapos marinig ang mga naging hubilin ni Mr. Tan? Paano niya ito haharapin? Paano niya pakikitunguhan si Sia? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Welcome to hell, malamig na sabi ni David. Remember that this is just for a show. Don't expect anything more than what is written on paper. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Habang binabasa ng abogado ang huling habilin, nanatiling tahimik si David. Ngunit halatang nawawalan na ng pasensya. Nang banggitin ang unang bahagi ng will, nakasaad na lahat ng ari-arian, negosyo at yaman ni Mr. Tan ay mapupunta kay Sia. What? Sigaw ni David. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan. What the hell is this? Are you joking? Tumayo si David at tumingin kay Sia ng masama. You planned this, didn't you? Sinadya mo ba ito para makuha ang lahat? Nagulat din si Sia. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sir, I swear, wala po akong alam dito. Sabi niya na ang boses ay nangihinig.
Mabilis na sumagot ang abogado. Sir David, walang alam si Messiah tungkol dito. This was entirely your father's decision. He saw the goodness in Messiah and believed that she could handle the responsibilities. Goodness? Galit na sagot ni David. What about me? Ako na nagpakahirap para sa business na to? Ako na nagtiis ng lahat ng expectations niya? What the hell does that make me? Huminga ng malalim ang abogado bago nagsalita. There is a condition, Sir David. Makukuha mo lamang ang mana kung magpapakasal ka kay Messiah. Sabay na napatigil si David at si Sia. Pareho silang hindi makapaniwala sa narinig. What? Sabay nilang sigaw. Tahimik ang buong silid pagkatapos ng revelasyon. Si David ay naglakad-lakad sa loob ng room, halatang galit at hindi makapaniwala. Si Sia naman ay tahimik lamang, halatang naguguluhan. This is absurd, sabi ni David sa abogado. Hindi pwede itong plano niya. Hindi tama. I assure you, Sir David, sagot ng abogado. This is exactly what your father wanted. Napatingin si David kay Sia. Ang kanyang mga matay puno ng galit at pagkabigo. You really think I'm going to marry you just to get me inheritance? You must be dreaming. Tumayo si Sia. Ang boses ay puno ng kaba. Sir, hindi ko rin naman po gusto ito. Hindi rin po alam kung bakit ganito nangyayari but I didn't ask for this. Pagkatapos ng meeting, si David ay diretsong umuwi at nagkulong sa kanyang kwarto. Ang lahat ng kanyang iniisip ay puno ng galit sa kanyang ama. Bakit kailangan niyang gawing ganito? Bakit kailangan gawing komplikado ang lahat? Samantala, si Sia ay umuwi na rin. Ngunit hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pilit niyang inaalala ang mga huling araw kasama si Mr. Tan. Ngunit hindi makita kung paano naisip ng matanda ang ganitong plano. Habang nakahiga si Sia, tahimik siyang tumulo ang luha. Paano ko haharapin si Sir David bukas? Bulong niya sa sarili. Ang huling habilin ni Mr. Tan ay nag-iwan ng mas malalim na sugat sa pagitan nina David at Sia. Ngunit sa gitna ng galit at pagkalito, unti-unting umusbong ang mga tanong. May dahilan kaya si Mr. Tan para piliin si Sia? At ano naghihintay sa kanilang dalawa sa hinaharap? Isa lang ang sigurado, labis na nagugulumian si Sia ngayon at hindi niya alam kung ano ang nararapat na gawing hakbang. Matapos ang pag-aanunsyo ng huling habilin ni Mr. Tan, walang nagawa si David kundi ang tanggapin ang kondisyon. Kung gusto niyang makuha ang mana at may pagpatuloy ang negosyo ng pamilya, kailangan niyang pakasalan si Sia. Kahit labag sa kalooban niya, pumayag si David sa kasunduan. Sa isip niya, ito lang ang paraan para mapanatili ang kontrol sa lahat ng itinayo ng kanyang dad. Hindi pwedeng mawala sa kanyang lahat ng kanyang pinaghirapan din. Sa kabilang banda, si Sia naman ay naguguluhan at natatakot. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong hamon na ito. Paano ko magagawang pakisamahan ng isang taong halatang galit sa akin? Tanong niya sa sarili. Pero alam niyang wala rin siyang pagpipilian. Kinailangan ni Sia na lumipat sa mansyon ng Tan family, bahagi ng kasunduan ng kanilang kasal. Nang araw ng kanyang paglipat, sinalubong siya ni David, ngunit halata sa mga mata nito ang lamig at inis. Welcome to hell, malamig na sabi ni David. Remember that this is just for a show. Don't expect anything more than what is written on paper. Ngumiti naman ng pilit si Sia kahit ramdam niya ang sakit sa puso. I understand, Sir David. I am here only because this was your father's wish. Tumalikod si David nang walang imik at iniwan si Sia na mag-isa. Mula sa unang araw ng kanilang kasal, hindi na tinago ni David ang kanyang galit kay Sia. Sa bawat pagkakataon, pinaramdam niya na hindi siya tanggap sa mansyon. Alam ko kung anong plano mo, sabi ni David na minsang magkasama sila sa pagkainan. You orchestrated all of this. Pinaikot mo ang utak ng dad ko hanggang sa iniwan niya lahat sa'yo. Halos tumulo ang luha ni Sia, ngunit pinili niyang pinanatili ang kanyang dignidad. Wala akong ginawa, Sir David. Wala akong kinalaman sa naging desisyon ng daddy mo. Huwag mo nga akong balahin.
Sagot ni David. Hindi ako katulad ng ama ko na madaling lokohin. Ang pinakamabigat na pasakit para kay Sia ay ang patuloy na relasyon ni David sa kanyang girlfriend, ang sikat na modelong si Katrina. Isang gabi nakita ni Sia na umuwi si David kasama si Katrina. Tumatawa-tawa ang dalawa. Halatang masaya sa isa't isa. Agad na nagkubli si Sia sa gilid ng hagdan. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha habang pinapanood ang dalawa. Hindi ba nakakahiya na sa bahay mo ang asawa mo pero inuuwi mo pa ang girlfriend mo? Tanong niya sa sarili, ramdam ang kirot sa puso. Alam ni Sia na kasalang sila sa papel pero hindi nito naalis ang sakit at kawalan ng respeto na nararamdaman niya. Lalo pa at parang sinadya ni David na ipakita ang pagmamahal niya kay Katrina sa harap mismo ni Sia. Bagamat nasa ganitong sitwasyon, pinilit ni Sia na maging matatag. Sa mga oras na nararamdaman niyang pinapahiya siya ni David, sinasabihan niya ang sarili niya na hindi niya ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa niya ito para sa pangarap ko. At ibinigay na tiwala ni Mr. Tan sa kanya. Sa mansyon, itinuloy niya ang pagtulong sa negosyo. Tahimik niyang inaayos sa mga bagay na hindi na natututukan ni David dahil sa kalasingan at kawalang interes nito. Sa kabila ng lahat, si Sia ay nananatiling mahinahon. Kahit pa bawat araw ay tila pagsubok sa kanyang pasensya at pagmamalasakit. May mga gabi rin na tila lumalambot si David, lalo na kapag nakainom ito. Minsan mahina siyang magbukas ng kwento tungkol sa kanyang ama at ang hindi nila pagkakaayos bago ito pumanaw. Alam mo ba? Tanong ni David kay Sia habang nakaupo sa bar sa loob ng kanilang bahay. I hated Dad, controlled everything in my life. Pero ngayon parang iniisip ko na baka tama siya. Tahimik na nakikinig si Sia. Gusto niyang sabihin na mahal ni Mr. Tan ang anak nito, pero alam niyang hindi iyon ang tamang oras para makialam. Habang tumatagal ang kanilang kasal, mas lalong tumitindi ang galit ni David kay Sia. Naging bukang bibig niya na ang lahat ng ito ay plano ng babae upang maagaw ang lahat sa kanya. Paano mo nagawang ipaglaban ng mana na hindi naman dapat para sa'yo? Tanong ni David nang minsang magkasama sila sa sala. Wala akong hinihingi, Sir David. Sagot naman ni Sia. Halos paglumpasay na sa sakit ang mga paratang. Ang gusto ko lang ay sundin ang kagustuhan ng dad mo. Maniwala ka naman sa akin, no? Hindi na sumagot si David. Lumakad na lang siya palayo na para bang pagod na rin siya sa lahat ng galit na nadarama. Sa kabila ng lahat ng pasakit na natili si Sia sa mansyon, kahit nasasaktan siya sa bawat salitang binibitawan ni David, kahit nakikita niyang masaya ito sa piling ni Katrina, pinilit niyang tapusin ang bawat araw ng may dignidad. Kung ito ang misyon na iniwan sa akin ni Mr. Tan, tatapusin ko. Sabi ni Sia sa sarili. Sa likod ng galit at puot ni David, unti-unti niyang napapansin kung gaanong kasipag at kadedicated si Sia sa pagtulong sa negosyo. Kahit hindi niya ito inaamin, nararamdaman niyang may kakaibang tapang at tibay ang loob ng babaeng to. Bagamat hindi pa niya alam ang galit na nararamdaman niya, ay unti-unting nahahaluan ng pagkamangha. Isang bagay na ayaw niyang tanggapin o harapin. Sa gitna ng galit, kirot at hindi pagkakaunawaan, tila may umuusbong na damdamin na hindi maipaliwanag. Pero paano nga ba magbabago ang kanilang sitwasyon kung puno naman ito ng sugat at sama ng loob? Particular na kay David na misulang hindi pa yata handa at ayaw pang tanggapin ang lahat. Sa kabila ng malamig na trato ni David, hindi bumitiw si Sia sa kanyang mga responsibilidad bilang asawa. Sa tuwing uuwi si David mula sa trabaho o galing sa inuman, inaasikaso siya ni Sia kahit naman hindi ito magpasalamat o kahit masungit ang pakikitungo nito. Sir David, kumain ka na ba? Tanong ni Sia habang binubuksan ng pinto nang makitang lasing na naman ito. Huwag mo na akong pakialaman. Malamig na sagot naman ni David bago dumiretso sa kanyang kwarto.
Ngunit sa likod ng pagsara nito ng pinto, maririnig ang mahinang pagbuntong hininga nito. Parang iniisip kung bakit ba hindi sumusuko sa kanya si Sia. Kahit hindi hinihingi ni David ang tulong ni Sia, inaalagaan pa rin siya nito sa maliit na paraan. Isang umaga, nagising si David at natagpuan ng bagong plantsyang suit na nakahanda sa sofa. Sa tabi nito ay ang kanyang paboritong kape. Maayos na nakalagay sa isang tray at napakunuto si David at tumingin sa paligid. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya kay Sia habang abala sa pag-aayos ng mesa. Dahil yan ang tungkulin ko. Sagot ni Sia na may mahinang ngiti. Kalokohan. Sagot ni David ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang tono na tila hindi maintindihan ni Sia. Isang gabi bumalik si David mula sa isang business meeting na may masamang pakiramdam. Napansin agad ni Sia ang paghihina nito. Mainit ang noo mo, David. Sabi ni Sia habang hinahawakan ang noo nito. Mukhang may lagnat ka. Huwag mo ko pansinin. Sagot ni David. Ngunit wala na siyang lakas para pigilan si Sia nang kunin itong thermometer at sinukat ang temperatura niya. Nang malaman ni Sia na mataas ang lagnat ni David, dali-dali itong nagluto ng sabaw at kumuha ng gabot. At kahit ilang beses siyang sinabihan ni David na umalis sa kwarto, nanatili siya at inalagaan ito. Bakit ka nandito? Tanong ni David na mas malambot na ang tono kaysa dati. Dahil asawa mo ako, sagot ni Sia. At kahit anong mangyari, gagawin kong tungkulin ko. Madalas sinusubukan ni David ang pasensya ni Sia. Madalas siya nagiiwan ng kalat sa kanilang mansyon. Umaalis ng walang paalam at pinapakita sa kanyang malamig na walang pakialam na ugali. Ngunit hindi nagrereklamo si Sia. Isang umaga nagising si David at nakita si Sia na abala sa kusina. Naghahanda ng agahan. Tahimik niyang pinagmasdan nito. Iniisip kung paano nito nagagawang magpatawad at magtiis sa lahat ng kaniyang ginagawa. Bakit hindi ka nalang sumuko? Tanong ni David, biglang lumapit kay Sia. Napalingon naman si Sia at kita sa mukha ang pagtataka. Dahil mahalaga sa akin ang pangakong iniwan ni Mr. Tan. At gusto kong makita ka maging masaya, David. Tahimik si David. Hindi sigurado kung ano ang dapat na isasagot sa winikang iyon ni Sia. Isang gabi habang nakaupo si David sa sala, dumaan si Sia na may dalang unan at kumot. Ano na naman yan? Tanong ni David. Kakubay, gusto mo nang maging komportable habang nanonood ka? Sagot ni Sia. Alam mo bang lahat ng ginagawa mo ay walang halaga sa akin? Malamig na sabi naman ni David. Napahinto si Sia, ngunit gumiti pa rin. Okay lang, gagawin ko pa rin ang makakaya ko. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili kong konsensya. Hindi na sumagot si David. Sa halip ay tahimik niyang pinagmasdan si Sia habang inaayos ang kumot sa sofa. Bagamat pinapakita ni David na wala siyang pakialam, may mga pagkakataon na napapansin niyang hinahanap-hanap niya ang presensya ni Sia. Kapag hindi ito nakikita sa paligid, parang may kulang. Minsan nawala si Sia ng isang araw dahil sa trabaho. Ramdam ni David ang bigat ng katahimikan sa mansyon. Pilit niyang tinutumbasan ang kawalan ng pansin niya kay Sia. Ngunit sa kabila ng lahat, parang may hindi maipaliwanag na lungkot siyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nananatiling matatag si Sia. Hindi dahil sa hinihintay niyang magbago si David, kundi dahil alam niyang ito ang tamang gawin. Ngunit hanggang kailan niya kakayanin ang malamig na mundo na kanilang binuo? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mr. Tan, nais ko pong ipaalam na pumirma na si Sia sa lahat ng kinakailangang papeles. Na-transfer na sa iyo ang buong mana. Anong ibig mong sabihin? Bakit siya pumayag ng ganong kadali para sa annulment? Kung
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa kabila ng lahat ng malamig na pagtrato ni David kay Sia, may mga pagkakataong hindi niya maitatanggi sa sarili na gumagaan ang loob niya dito. Kahit pa masungit siya, laging naroroon si Sia para sa kanya. Inaalagaan siya, pinakikinggan at sinisiguradong maayos lahat sa trabaho at sa bahay. Isang gabi habang pagod na pagod si David mula sa trabaho, nakita niya naghihintay si Sia sa sala. May dalang tasa ng tsaa. "Para sa'yo," sabi ni Sia at iniabot ang tasa. Tila nagdalawang isip naman si David bago ito kinuha. "Hindi mo kailangan gawin to. Hindi ko naman sinabi." "Alam ko," sagot ni Sia na may ngiti. Sa mga panahong yon, nararamdaman ni David ang kaibahan ni Sia sa ibang tao. Ngunit, pilit niyang isinasantabi ang damdaming yon. Iniisip na pansamantala lamang ito. Sa kabila ng unti-unting paglapit ni David kay Sia, patuloy ang impluwensya ng kanyang girlfriend na si Katrina. Sa isang pribadong usapan, nilapitan siya nito. "David, hindi mo ba natatandaan? We had plans." Paalala ni Katrina habang nakaupo sa tabi niya. Napatingin si David sa kanya, tila naguguluhan. "Anong ibig mo sabihin?" "Yung plano natin," ani Katrina na bumaba ang boses na parang bumubulong. "Pipirma si Sia sa mga papeles para maanalang kasal ninyo. At kapag nakuha na natin yon, automatic na mapupunta sa'yo ang mana and then we can get married." Tila nagdalawang isip si David. Ngunit dahil sa patuloy na pangungumbinsi ni Katrina, unti-unting naitanim sa isip niya ang ideyang iyon. Isang gabi, lasing na lasing si David na umuwi. Amoy alak siya at halos hindi na makatayo ng maayos. Agad siyang sinalubong ni Sia sa pinto. "David, lasing ka na naman," sambit ni Sia habang inalalalayan nito papasok sa mansyon. "Bakit ka ba laging nandito?" tanong ni David habang pilit itinatayo ang sarili. "Dahil kailangan mo ko," sagot ni Sia na ang tono ay puno ng pasensya. Habang inaakay siya papunta sa kwarto, naramdaman naman ni David ang lambing at malasakit ni Sia sa gabing yon. Tila na walang malamig niyang harang. Nagkausap sila ng mas malalim kaysa dati. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagsalo sila sa isang mainit at mapusok na gabi. Kinabukasan, nagising si Sia sa kama. Ngunit mag-isa na siya. Tumingin siya sa paligid. Nagbabaka sakaling makita si David, ngunit wala ito. Ang unang araw na pakiramdam niya ay may nagbago ay agad na napalitan ng kaba. Buong araw niyang hinintay si David. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na baka naging abala lamang ito sa trabaho. Ngunit habang tumatagal ang paghihintay, unti-unting pumapasok sa isip niya ang posibilidad na baka hindi ganon ang nararamdaman ni David tulad ng iniisip niya. Pag-uwi ni David mula sa trabaho, sinalubong siya ni Sia. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Sia na may ngiti. "My day is none of your business," malamig na sagot ni David bago dumiretso sa kwarto niya. Hindi man lang tumingin kay Sia. Nang mga sandali yon, naramdaman ni Sia ang matinding kirot sa kanyang puso. Buong akala niya ay nagkaroon na sila ng koneksyon na may pagbabago na sa pagitan nila. Ngunit ang malamig na pakikitungo ni David ay tila pahiwatig na hindi pa rin siya handang tanggapin si Sia bilang bahagi ng buhay niya. Tahimik na bumalik si Sia sa kanyang kwarto. Sa loob ng mahabang gabi, iniisip niya kung ano pang maaari niyang gawin para kay David at para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila ng sakit, nagpasya siyang magpatuloy. Kung ano man ang mangyari, patuloy niyang ipapakita kay David ang pagmamahal at malasakit na hindi nito maikakaila. Isang hapon, habang nasa mansyon si Sia, narinig niyang pag-uusap nina David at Katrina. Hindi niya sinasadyang mapadaan malapit sa opisina ni David at bahagyang nakabukas ang pinto. "Siguraduhin mo lang na mapapapirma natin si Sia sa mga papeles," sabi ni Katrina. "Kapag nakuha na natin ang mana, tapos na ang lahat. You will finally be free, David." Narinig ni Sia ang sagot ni David. "Oo,
Pagkatapos nito, tapos na rin ang kasal na to. Hindi ko naman kailanman ginusto ang kasal na to, Katrina. Parang natigil ang mundo ni Sia sa narinig. Pilit niyang nilabanan ang pagbagsak ng kanyang luha. Ngunit hindi niya kayang itago ang sakit. Ang ideya na ginagamit lang siya ng lalaking minahal niya at ang kasal nila ay isang laro lamang para kay David. Masakit na masakit ito para sa kanya. Sa gabing yon, habang nag-iisa si Sia sa kanyang kwarto, tuluyang bumigay ang damdamin niya. Buong gabing iniiyakan ang narinig. Iniisip kung paano siyang naging napakatanga na umasa na magbabago si David. Napagdesisyonan niyang ayaw niya nang ipilit pa ang sarili sa isang lugar kung saan siya ay ginagamit lamang. Kaya naman tinawagan niyang abogado ni Mr. Tan. Attorney, nagsimula si Sia. Pilit na pinipigilan ng hikbi. Handa na po akong pumirma sa annulment papers. Wala po akong kailangan. Hindi ko na po kailangang magtagal pa dito. Gusto ko ng buhay na tahimik. Nagulat ang abogado ngunit sumang-ayon na ayusin ang mga papeles para sa annulment at transfer ng mana kay David. Habang nasa business trip si David, sinadya ni Sia na ayusin ang lahat. Nag-empake siya ng kanyang mga gamit ng tahimik upang makaalis nang hindi naaabutan ni David. Habang ginagawa ito, napansin naman ng mayordoma si Sia. Sia, ano ba itong ginagawa mo? Mukhang may mabigat kang dinadala. Tanong ng mayordoma. Ngumiti si Sia ng bahagya, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Aalis muna ako, Manang. Kailangan ko lang ng katahimikan. Napansin ng mayordoma ang kakaibang kilos ni Sia at napabulong. Buntis ka ba? Nako, iba ang kilos mo. Hindi ka pwedeng umalis. Napatigil si Sia sa kanyang ginagawa. Hindi siya sumagot at ipinagpatuloy lamang ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Manang, salamat po sa lahat. Mag-iingat po kayo rito. Sagot niya sabay labas ng bahay, dala ang kanyang bag. Pagbalik ni David mula sa business trip, napansin niyang hindi sumalubong si Sia. Sa una, hindi niya ito gaanong ininda. Ngunit nang maghapon at magdamag nang wala si Sia, nagsimula na siya magtaka. Nasaan si Sia? Tanong niya sa mayordoma. Umalis, sir. Sagot ng mayordoma. Nagpaalam lang na aalis muna siya. Hindi niya naman sinabi kung saan siya pupunta. Napakunot ang noo ni David dahil binaliwala niya ito. Babalik din yan. Ani at nagkunwaring walang pakialam. Ngunit makalipas ang ilang oras, nakatanggap siya ng tawag mula sa abogado ni Mr. Tan. Mr. Tan, nais ko lang ipaalam na pumirma na si Sia sa lahat ng kinakailangang papeles. Na-transfer na ho sa inyo ang buong mana. Sabi ng abogado. Parang binagsakan si David ng mundo. Anong ibig mong sabihin? Bakit siya pumayag ng ganong kadali? Wala na ho siyang hiningi, Mr. Tan. Sinabi lang niya na gusto niya na magkaroon ng tahimik na buhay. Sagot ng abogado. Matapos ang tawag, hindi pa rin makapaniwala si David sa nangyari. Tumayo siya sa sala. Iniisip ang lahat ng mga nangyari. Manang, may sinabi ba si Sia bago siya umalis? Tanong niya sa mayordoma. Ayoko sanang makialam, sir. Sagot nito. Pero sabi niya, tahimik na buhay ang gusto niya at may napansin rin ako. Ano yun? Tanong ni David na nakakunot ang noo. Sir, parang buntis ho si Sia. Sabi ng mayordoma. Nako, delikadong umalis ang buntis. Gabi na ho, madilim na. Baka kung mapano pa, napakarami pa namang pamahiin sa mga buntis. Natigilan si David. Bumalik lahat sa kanya. Ang gabing lasing siya. Ang mga salitang binitawan niya kay Sia. At ang hindi niya magawang pagtanggap sa kanya. Tila hinampas siya ng katotohanan. Sa gabing yon, napatulala si David sa sarili niyang kwarto. Napagtanto niya ang lahat ng mali niyang ginawa. Ginamit niya si Sia. Sinaktan nito. At hindi niya napansin ang halaga nito hanggang sa mawala ito sa kanya. Hindi siya mapakali. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pangungulila at pagsisisi. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Wala na si Sia. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano kung buntis nga si Sia?
At paano niya maibabalik ang lahat ng nawala dahil sa sarili niyang kagagawan? Nagpakalango si David sa alak. Inilundang sarili sa nag-uumapaw na emosyon. Hindi niya ang lamang gagawin ngayong nasampal na siya ng isang mapait na katotohanan. Isang taon nang nakalipas mula nang umalis si Sia sa mansyon ni David. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, namuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang anak, si Baby Ellie. Mahirap ang naging buhay ni Sia bilang single mother. Nagtrabaho siya sa isang maliit na tindahan habang inaalagaan naman ang kanyang anak. Sa kabila ng lahat, tuwing titingnan niya si Ellie, nararamdaman niya ang kaligayahan. Para sa'yo, anak. Kahit mahirap, kakayanan natin. Madalas niyang sabihin kapag kinakalong ang kanyang sanggol, I love you, Ellie. Sambit pa ni Sia sa kanyang baby girl. Samantala sa lungsod naman, halos mag-iba na ang buhay ni David. Hindi niya inaasahan na magiging ganon ang epekto ng pagkawala ni Sia. Sa simula, pilit niyang pinaninindigan ang galit niya kay Sia. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti niyang nauunawaan kung gaano niya ito nasaktan. Ang dating maayos na sistema sa negosyo ay nagulo. Hindi niya magawang mag-focus. Madalas siyang makitang tulala sa kanyang opisina. Nawala na rin si Katrina ng tuluyan sa kanyang buhay matapos silang mag-away ng tuluyan dahil sa kanilang pansariling interes. Sa kabila ng lahat ng to, malinaw kay David ang isang bagay. Mahal niya si Sia. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa trabaho, nakatulog si David sa kanyang opisina. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ama, si Mr. Tan, nakaupo sa kanilang paboritong lugar sa kanilang mansyon. Dad? Tanong ni David at bahagyang nag-alinlangan. Ngumiti naman si Mr. Tan at sinabing, David, hanggang kailan mo dadalhin ang galit at pagsisisi sa puso mo? Patawarin mo ang sarili mo at hanapin mo ang mahalaga sa buhay mo. You know what you need to do. Napatigil si David at sa wakas, lumapit siya sa kanyang ama. Dad, I'm so sorry. Hindi ko na ipakita sa iyo kung gaano kitang kamahal. Lahat ng ginawa mo para sa akin, naiintindihan ko na ngayon. Yumakap sa kanya si Mr. Tan. Anak, mahal kita. Pero hindi para sa akin ang pagpapatawad na yan. Hanapin mo si Sia at ipakita mo sa kanya ang totoong David. Pagkagising ni David, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ramdam niya ang bigat ng panaginip. Ngunit sa halip na magpatuloy sa kawalan ng direksyon, tumayo siya. Puno ng determinasyon. Nagdesisyon siyang baguhin ang lahat. Ang kanyang ugali, ang kanyang pananaw, at ang kanyang buhay. Tinapos niya ang lahat ng maling kaugalian. Humingi ng tulong mula sa mga kasamahan sa negosyo at muling itinayo ang sarili bilang isang leader. Higit sa lahat, hinanap niya ang tulong ng mga pribadong investigador upang mahanap si Sia. Matagal ang naging proseso ng paghahanap kay Sia. Ipinasa ni David ang pamamahala ng negosyo sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao upang maituon ang lahat ng kanyang atensyon sa paghahanap sa kanyang asawa. Habang binabalikan niya ang mga alaala nila ni Sia, napagtanto niyang ito ang taong nagpabago sa kanya. Alam niyang kailangang makita niya si Sia at maipahayag ang lahat na hindi niya nasabi noon. Sa wakas, isang araw, natunto ng mga tauhan ni David ang kinaroroonan ni Sia sa isang probinsya. Huminto siya sa harap ng maliit na bahay na yari sa kahoy. Habang bumababa siya mula sa kanyang sasakyan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa bintana, nakita niya ang isang babaeng abala sa kusina. At ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa high chair. Natigilan si David na makita ang bata. Kamukhang kamukha niya nung bata pa siya. Hindi pa man nakakapasok sa loob si David ay bumukas ang pinto at lumabas si Sia. Nagulat ito na makita siya. David? Tanong ni Sia. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sia. Sagot ni David na halos hindi naman makapagsalita. Tinitigan niya ang kanyang asawa at pagkatapos ay ang bata. Siya ba?
Tumango si Sia ngunit hindi ito makapagsalita. Halata sa mukha nito ang magkahalong emosyon, takot, galit, at lungkot. Sia, may mga bagay akong kailangan sabihin. Nagsimula si David. Patawarin mo ako. Alam kong hindi ko naibigay ang respeto at pagmamahal na deserve mo. Pero nandito ako ngayon para ayusin ang lahat. Alam kong wala akong karapatang humingi ng isa pang pagkakataon pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon makabawi sa iyo at sa anak natin. Tahimik si Sia habang tumutulo ang mga luha. Ito na bang simula ng panibagong kabanata ng kanilang buhay? Hindi sigurado si Sia. Pero nagulantang siya dahil sa biglang pagdating ni David at hindi napigilang maging emosyonal sa mga sandaling yon. Pagkatapos ng emosyonal nilang pagkikita, nanatili si David sa labas ng bahay ni Sia. Naghihintay ng sagot sa kanyang pakiusap. Tahimik si Sia habang nakayakap kay Ellie. Halata sa kanyang mukha ang bigat ng damdaming matagal niyang kinimkim. David, mahina niyang simula. Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig mula sa akin. Umalis ako dahil hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Umalis ako dahil sa lahat ng ginawa mo. Ipinadama mo sa akin na wala akong halaga. Tumango si David. Hindi siya makatingin ng diretso kay Sia. Alam ko. At araw-araw kong pinagsisisihan yon, Sia. Araw-araw kong iniisip kung paano kitang nasaktan. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Napuno ng luha ang mga mata ni Sia. Hindi mo alam, David? Hindi mo alam kung paano? Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na umalis? Naiwanan ng buhay na yon kahit sobrang sakit? At ngayon nandito ka, sasabihin mo sa akin na gusto mong ayusin ang lahat? Bakit ngayon lang? Huli ko nang naisip lahat ng to, Sia. Sagot ni David ng pabulong, ngunit puno ng damdamin. Pinilit kong baliwalain ang nararamdaman ko noon dahil natatakot ako. Natatakot akong magpakita ng kahinaan. Pero alam mo ba kung anong mas nakakatakot? Ang mawala ka. Ang mawala ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa inyo. Tumulo ang luha ni Sia habang pinagmamasdan si David. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito at ang kahandaang itama ang mga pagkakamali. David, mahina ngunit puno ng emosyon na sagot naman ni Sia. Gusto kong maniwala sa'yo. Gusto kong maniwala na nagbago ka na. Pero hindi ito magiging madali. Hindi ko kaya magtiwala agad. Lalo na sa lahat ng pinagdaanan natin. Tumayo si David at huminga ng malalim. Alam ko, Sia. At handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo. Hindi kita pipilitin. Pero nandito ako. At hindi ako aalis hanggat hindi kita napapaniwalang seryoso ko. Nagkaroon ng katahimikan. Ngunit sa gitna nito naramdaman ni Sia ang sensibilidad sa mga salita ni David. Napuno ng mga luha ang kanyang mga mata. At sa wakas, pinagyagan niya ang kanyang sarili na bitawan ng bigat ng galit at sama ng loob na matagal niya nang kinikimkim. Lumapit si Sia kay David, dala ang kanilang anak. David, hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit pero para kay Ellie at para sa atin, susubukan ko. Ngumiti si David, ngunit halata ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Sia at hinalikan ito. Maraming salamat, Sia. Ipapakita ko sa iyo na tama ang naging desisyon mo. Hindi na kita sasaktan ulit. At ipaparamdam ko sa iyo araw-araw kung gaano kitang kamahal. Sa gabing yon, sa unang pagkakataon, nag-usap si David at Sia ng buong puso. Ibinahagi nila ang kanilang mga takot, mga hinanakit at ang kanilang mga pag-asa. Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Ellie, Sia. Alam kong hindi madali ang ginawa mo. Sabi ni David habang pinagmamasdan si Ellie na natutulog. Ginawa ko lang dapat na para sa kanya. Sagot naman ni Sia at bahagyang ngumiti. Pero ngayon gusto kong subukang buuin ulit ang pamilya natin. Hindi lamang para kay Ellie kundi para sa ating dalawa.
Nagdesisyon si David na manatili muna sa maliit na bayan kasama sina Sia at Ellie upang patunayan ang kanyang sarili. Para sa kanila, ito ang unang hakbang patungo sa panibagong kabanata ng kanilang buhay. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa gitna ng katahimikan ng gabi, nararamdaman nilang muli ang pag-asa na sa kabila ng lahat ng sakit, may pagkakataon pa rin para sa pag-ibig at pagpapatawad. Matapos ang emosyonal na pagkakasundo, sinimula ni David ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto kung saan buong puso siyang babawi sa kanyang mag-ina. Sa kabila ng kahihiyan at pagsisisi, alam ni David na ito ang tamang panahon upang ipakita kay Sia at Ellie na tunay na nagbago na siya. Sa unang umaga matapos siyang magdesisyon na bumawi, gumising si David ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Dumaan siya sa palengke upang bumili ng sariwang prutas at mga bulaklak na inihahain niya para sa agahan. Hindi naman inaasahan ni Sia ang ganitong kilos mula kay David, kaya naman nanatili itong tahimik, bahagyang gulat, habang pinagmamasa ng ginagawa ng lalaki. Para sa'yo at kay Ellie. Mahina, ngunit puno ng sinseridad na sabi ni David habang inilalapag ang bulaklak sa lamesa. Hindi naging madali para kay Sia na tanggapin ang mga pagbabago ni David. Sa kabila ng mga pangako nitong magbago, nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Subalit sa araw na lumilipas, unti-unti niyang napapansin ang pagiging maalaga nito. Mula sa pag-aasikaso ng kanilang mga pangangailangan hanggang sa pagsusumikap nitong maging bahagi ng araw-araw nilang buhay. Tuwing gabi, sinisigurado ni David na may oras siya para kay Ellie. Binabasahan niya ito ng bedtime stories at inilalakad sa labas tuwing weekends. Minsan, dumating siya sa bahay bitbit ang isang kahon ng laruan na inukit niya pa mismo gamit ang kahoy. Para kay Ellie, sabi niya kay Sia, habang hinahawakan ng maliit na kahon. Napangiti si Sia. Hindi man niya sabihin ng direkta, ramdam ni David na unti-unti niya nakakamit ang tiwala nito. Isang gabi, habang inuuwi ni David ang natutulog nilang anak sa duyan, biglang nagsalita si Sia na para bang matagal nang kinikimkim ang mga salitang yon. David, bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Bakit ngayon mo lang naisip na bumawi? Tumingin si David sa kanya, seryoso ngunit mapanatag. Sia, matagal ako naging bulag. Naging makasarili ako. Ngayon ko lang natutunan ang tunay na halaga ng pamilya. Hindi kita minahal noon sa paraang nararapat pero mahal na mahal kita ngayon at hindi ko hahayaan na masaktan kita ulit. Hindi naman sumagot si Sia, ngunit sa mga mata niya may bakas ng pag-asa. Hindi nagtagal nagsimula ng muling maligaw si David kay Sia at sa unang pagkakataon, dumating siya sa bahay, bitbit ang isang bouquet ng paboritong bulaklak ni Sia. Sia, gusto kitang ligawan. Hindi bilang asawa ko sa papel, kundi bilang babae na mahal ko ng totoo. Seryoso ang sabi ni David. Nagulat naman si Sia, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Baliw ka talaga. Mag-asawa na tayo, David. Hindi sapat yan para sa akin. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kitang kamahal. Gusto kong ligawan ka araw-araw, kahit gaano pang katagal, hanggat hindi mo ako tuluyang napapatawad. Simula noon na puno ng mga simple ngunit makabuluhang sandali ang kanilang araw-araw. May mga pagkakataong bigla na lang darating si David sa trabaho ni Sia. Magdadala ng pagkain para mag-lunch date sila. Kung minsan, sumasama si David sa grocery para tulungan si Sia sa pamimili. Isang gabi, sinorpresa ni David si Sia ng isang candlelit dinner sa kanilang bakuran. Simple lamang ang setup, mga kandila, bulaklak at pagkain na siya mismo ang nagluto. Habang kumakain na puno ng tawa at kwentuhan ang gabing yon. Ito ang pangarap ko, Sia. Bulong ni David habang hawak ang kamay ni Sia. Isang pamilya kung saan masaya at buo. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa'yo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naghilom ang sugat ni Sia. Hindi man maalis agad ang lahat ng sakit,
Naramdaman niya ang pagiging totoo ni David sa kanyang mga kilos. Isang hapon habang naglalaro si Ellie sa hardin, nagpunta si David sa tabi ni Sia. Alam kong hindi perpekto ang nakaraan natin, pero gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong bumuo ng bagong alaala, Sia. Mga alaala na magpapaalala sa atin kung gaano tayong kahalaga sa isa't isa. Isang araw habang naglalakad sila sa tabing dagat kasama si Ellie, tumigil si Sia at hinarap si David. David, hindi madali ang lahat ng pinagdadaanan natin. Pero nakita ko kung paano mong sinubukang bumawi at magbago. Alam kong mahal mo kami. At alam kong handa kang gawin ang lahat para sa pamilya natin. Ngumiti si Sia habang hinawakan ang kamay ni David. Siguro'y oras na rin para bigyan natin ng panibagong simula ang lahat. Mahal kita, David. Napuno ng saya at pagmamahal ang buhay nila bilang pamilya. Sa bawat tawa ni Ellie, sa bawat yakap nila sa isa't isa, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad. Sa huli, natutuhan ni David na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa negosyo o sa pera, kundi sa pamilya. At natutunan naman ni Sia na ang pagmamahal, kahit nasaktan, ay kayang maghilom at muling manumbalik. Sa ilalim ng liwanag ng araw, magkahawak kamay silang naglalakad sa tabing dagat. Buo ang pamilya at puno ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Makalipas ang 5 taon, tahimik ngunit masaya ang buhay ni na David at Sia. Sa likod ng mga pagsubok na pinagdaanan nila, natutunan nilang yakapin ang pagmamahal at pagpapatawad. Lumaki si Ellie na puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Isang masayahing bata na walang ibang hiniling kundi ang simpleng kasiyahan ng kanilang pamilya. Muling bumalik si David sa pamamahala ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya si Sia bilang katuwang. Hindi bilang sekretary, kundi bilang asawa at ina ng kanyang mga anak. Magkasama nilang itinaguyod ang kumpanya. Hindi lamang para sa pera, kundi para makatulong din sa ibang mga nangangailangan. Isang hakbang na alam nilang magugustuhan ni Mr. Tan kung nabubuhay pa siya. Sa kanilang tahanan, puno ng tawanan at pagmamahal ang bawat sulok. Madalas silang binabalikan ang mga pinagdaanan nila. Hindi bilang pasakit, kundi bilang paalala kung gaano nilang pinahahalagahan ang isa't isa. Habang pinapanood nila si Ellie na tumatakbo sa hardin, kasamang nakababata nitong kapatid, napatingin si David kay Sia at bumulong. Ito ang pamilya na lagi kong pinangarap at hindi ko to bibitawan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.